Hello mga kaprobinsya, magandang araw po sa inyo. Sa mga nakaraang video po natin, inatake po tayo ng sawa dito sa area to. Isang gansa at dalawang pabo po yung nadali. Mga malalaki na po yung nadali niya, pero hindi niya nalunok, hindi niya nakain. Sabi ko po, may araw lang siya dito sa amin. At ngayon po, sa wakas, nahuli namin siya. Pero kahit nabawasan yung mga alaga ating pabo dito, marami pa rin sila. Dalawang pabo yung nadali sa sawa na umatake dito at saka isang gansa. Sabi ko po, pag hindi namin mahuli yon, delikado, baka kada umaga may patay tayo na makita sa ating mga alaga. Yan. Yung mga pato natin, pag mabawasan sila ng isa, hindi natin malalaman dahil po sa dami nila. Pero yung pabo doon, mabawasan din sila. At yung sawa na yan mga kaprobinsya, mukhang nagsawa na siguro siya sa kuan, dugo ng pabo at saka gansa, kasi dyan po siya galing sa ating kabingan. Buti na lang nakita sa ating mga kasama dito, kasi sabi ko po tuwing gabi mag-robing ko sila para kung sakaling may sawa na pumasok makita nila. At medyo may kalakihan na po mga kaprobinsya. Ito po, yan, yan na po ang nahuli natin. Sa wakas nahuli natin siya, pero hindi po ito masyadong malaki. Yung nakikita nila doon sa may likuran, sa may falls, mas malaki pa daw dito, lalo na yung balat na nakita nila doon, mas malaki pa. So expected po natin na sa sunod na mga buwan o sa sunod na mga linggo may bumisita naman dito sa atin na malaking sawa. Tingnan niyo po, oh. Gumalaw, oh. Yan. Yung ganito kalaki, kayang kaya na niyang pumatay ng pabo at saka gansa. Sa wakas po, pero bago natin siya nahuli, dalawang pabo at saka isang gansa yung nadali niya. Pero at least nakuha namin siya. So tingnan po natin mga kaprobinsya, doon po galing yung sawa na to. Yan. Puron po na tirahan ng sawa dyan kasi malamig at may mga kawayan, may mga bato, may sapa. At pumunta sana siya dyan sa kambingan natin. Yun po ang delikado. Baka makapatay siya ng isang kambing na maliit. Buti na lang nakita siya sa ating mga kasama. Nung sunod-sunod ng pagkamatay ng ating mga alaga, sabi ko po, tuwing gabi kailangan natin na mag-robing sa paligid ng ating mga alaga para kung sakaling may sawa, maawat natin yung pagkain nila sa ating mga alaga o pagpatay nila. So yan po ang update sa ating mga alaga dito mga kaprobinsya. Sa wakas nahuli na namin yung tirador ng ating mga alaga dito. Nilatay siya. Na may mataybingan ng sagnit jod. Dati po mga kaprobinsya, may sawa na tumira dito sa ating kubo. Tapos nahuli po namin yon. At saka nakahuli din kami ng sawa doon sa may sapa. Yun po ang pinakauna nating nahuli na sawa. Pero mas malaki po yun compare sa nahuli natin ngayon. Hindi po masyadong malaki yung nahuli natin ngayon. At yung net, palagi namin nilagay lang para kung sakaling pumasok siya, may chance na natrap siya sa ating lambat na nilagay. Ang kinabahala po namin mga kaprobinsya, baka yung sawa na pinakamalaki na nakita nila doon sa likuran, yun po ang umatake. Kasi napakalaki na po sa sawa na yan. Yung gansa at saka yung pabo, kung nakain na siya ng sawa o nalunok siya, siguro hindi siya pabalik-balik dito. Pero pabalik-balik ko siya kasi hindi niya tuluyang nakain yung mga alaga natin. At saka kung nalunok pa niya yung pabo at walang bakas na naiwan, siguro hindi po namin malalaman na inatake na kami ng sawa dito.
butin lang yung malaki pa yung pinagtripan niya. At saka ngayon nahuli na namin siya. Pero hindi pa kami kampante dito na wala nang pumasok dito na sawa. Kasi dito po sa aming paligid, palagi po kami makakita ng mga maliliit na sawa. So pag may mga maliliit, may mga nanay po sila at tatay na sila po yung umatake or pwedeng pumasok sa ating mga alaga dito. Marami po nagsabi yung mga kaibigan natin na yung mga malalaking sawa kayang-kaya nilang kumain ng mga biik. Kaya napaisip ako sa ating mga biik, kung sakaling mga anak yung mga inahin natin, maglagay naman tayo ng lambat doon paligid sa ating kulungan ng baboy. Wala pa namang nangyari na may kumain na sawa sa ating mga biik. Yung mga palang natin, mga manok at saka pabo. So hinala po namin na yung kumain po sa aming sunoy or tandang na malaki na, malaking sawa din ang umatake. Kasi walang bakas or walang kuan, walang mga balahibo na natira. So pag nalunok yon, napakalaki na sa sawa na yan. So gabi-gabi i-schedule po namin na may mag-grooming dito. Kahit mga 9 PM, pwede pa yan, hindi pa masyadong gabi. Ayan po, punta tayo doon sa likuran. Tingnan natin yung ating mga tanim doon na napier, kung nabuhay na ba. Yung pinagtaniman namin ng kalabasa, tinaniman namin na napier pero hindi pa natapos. At dalhin natin si Kunor kasama si Mateo. Si Bingo naiwan lang. Hindi pwede pag tatlo po sila yung palabasin natin, baka mag-away-away at saka hindi natin mapingilan. First time pa na makalabas ni Kunor ngayon dito sa atin. First time pa niya makapasyal dito sa Sapa. Sunod naman natin palabasin si Bingo. Buti na lang wala dito si Bunbun ngayon. Kasi pag andito lang si Bunbun, nakipag-away si Kunor kay Bunbun. At matapang din si Bunbun mga kaprobinsya. Hindi rin yan magpatalo. Magdala tayo ng aso papunta doon, baka makakita naman tayo ng sawa. Pangtakot to sa sawa yung mga aso natin. Mula na nagkaroon ng malakas na baha, hindi tayo nakapunta doon kung ano nang hitsura. Ang saya-saya po ng ating mga aso na nakalabas sila. Lalo na to si Kunor, matagal tong nakalagay lang sa kulungan doon sa ayungon. Hindi pa natin siya napataba. Mahina to si Kunor, oh. Mahirapan siyang umakyat sa mga bato. Hindi katulad ni Bingo na napaka-athletic. Sanay naman si Bingo dito, pero siya first time pala. Parang tinulungan ni Mateo si Kunor, oh. Magkaibigan po sila mga kaprobinsya. Magkaedad po silang dalawa. Ito po si Kunor. Malayo po yung kanyang pinagalingan. Nabili po natin siya doon sa Bacolod. Taga Bacolod po ito si Kunor. Naligid.
Hinihingal na siya oh. Yung mga napir natin dito mga kaprobinsya oh. Naabot pala ng tubig nung nagkaroon ng malakas na baha dito. Ito po oh, wala nang napir. May mga napir tayo na tanim dito. Pero natabunan po ng buhangin. Yan. Hindi tayo nakapunta dito mula na nagkaroon ng malakas na baha. At yung hose natin muntikan pang maanod oh. Tingnan nyo po. Kasi yung bato sa gilid gumuho oh. Yan. Nasa tabi lang yan dati yung hose natin. Tapos yung bato na yan gumuho. Kaya muntik nang maanod yung ating hose. Pag naanod pa yung bato na yan, pati yung hose natin madali. Kailangan natin ilipat yan. Buti lang nakapunta tayo dito para nakita natin yung sitwasyon nating hose. Yan po ang inasahan natin sa panghugas ng ating mga pangpaligo ng ating mga baboy, pangpainom ng mga baboy. Diyan po kami umaasa sa hose na yan. At dito oh, lumapad yung sapa mga kaprobinsya. Grabe no. Yung baha na yan, yun po ang panahon na malapit maanod yung ating karosa na na-stranded kami doon. Pagkatapos noon, hindi tayo nakapunta dito. Ngayon lang tayo nakabalik. At ito na po yung hitsura sa ating sapa. Lumapad. Yung nasa gilid, natabunan ng buhangin dahil sa lakas ng tubig. At yung mga napir natin mga kaprobinsya oh, may mga baging. Kailangan tanggalin yung mga baging na yan. Mamatay yung napir natin pag hindi yan tanggalin. Habang hindi pa malaki yung mga baging, putulin natin yan. Hindi na tayo pumunta doon, baka makakita tayo ng sawa ba. Pati dito oh, nagbago din yung sura mga kaprobinsya dahil po yan sa malakas na baha. Yung kawayan dito mga kaprobinsya na anod, wala na yung kawayan. Yun lang yung natira oh. Kulor. Ayaw niya. Dito po delikado pag may sawa na nakatira dyan. Buto nila yung hose natin hindi naanod, hindi sila naabot ng tubig. Yung mga napir natin oh, hindi po namin yan nalagyan ng pataba. Sa sunod na mga buwan, yung mga napir natin dito pwede niyang harvestin. Pero dyan oh, hindi maganda yung resulta sa ating mga napir kasi may mga kahoy. May mga kahoy na Jimelina. Hindi tumubo na husto yung mga napir natin pag may mga kahoy sa taas, pag may shade.
Yung napier nga natin dito. Basta walang pataba, maliit lang. Yan. Pero pag malagyan natin yan ng pataba, bigla lang yung tumubo. Mabagal yung paglaki basta walang pataba. Yung napira lang natin dito ang nasayang. Dahil ang tabunan ng buhangin. Ibinalik na po natin sa kulungan si Kunor. Napakadali niyang hinihingal. Pero si Mateo, sanay na sanay sa dito. Yung kalabaw natin na si Tisoy mga kaprobinsya, maganda yung buhay niya dito. Kasi nasa lubluban lang siya nilagay. Tapos binigyan ng napier. Pati si Paula. Ganon din. Kahit yung gabi si Tisoy andito lang sa lubluban. Natuyo na po sana yung ating lubluban dito, pero nilagyan po namin ng hose. Nilagyan namin ng tubig. Kaya umapaw naman. Yan po si Tisoy. Tisoy. Tapos pag maligo siya, sa tabi lang niya yung tubig. Si Tisoy, oh, pagkatapos siyang kumain, relax kayo siya. Yan. Si Paula, lapit natin sa lubluban. Medyo malayo lang siya. Paborito po sa mga kalabaw yung tubig, maligo. Mulunang sa Bisaya pa. Sa Bisaya pa namo lunangan. Atong palunangon si Paula. Kasi galigid-ligid siya. Si Rambo, oh. Ay, ato-atos ko ano wedo? Ah, dare. Buti na lang si Palosa, hindi matapang. Hindi siya galit kay Rambo. Ang wala po dito, si Jin at si Paloma. Si Basya mga kaprobinsya, oh. Malaki na yung tiyan niya. Siya yung pinakaunang mga anak dito. Kasi yung isa, naglandi siya ulit. Psst. Sa katapusan ng December siguro siya mga anak. At yung anak niya na si Pacbones na ibinta na natin. Dalawa po yung naibinta natin na baka. Si Duldul at si Pacbones. Si Basya mga kaprobinsya, hindi na tayo lugi sa kanya kasi mura lang siya. 18,000 lang yung bili natin. Tapos nagkaroon na siya ng dalawang anak, si Pacbones at si Marimar. Tapos malapit naman siya mga anak ngayon. Para sa akin po, mas gusto kong mag-alaga ng mga babaeng baka compare sa mga lalaki na para fattening. Ngayon po mag-breeding tayo ng mga baka. Dati po yung pakay ko sa pag-alaga ng baka, gusto ko sana mag-fattening. Pero pag mag-fattening tayo, dapat yung bilhin natin yung mga payat. Yan po ang sabi nila. Tapos alagaan lang natin sa loob ng mga 3 buwan, saka ibinta. Pero mga maliliit po yung nabili natin. So pag maibinta natin yung mga baka natin dyan na lalaki, si Kongkong at si Bitas, doon tayo mag-focus sa mga babaeng baka. Mag-upgrade tayo ng mga babaeng baka mga kaprobinsya.
Ito po, manganak to by February na siguro. Napapansin po namin na hindi lumaki ng husto yung kanyang didi. Kasi pag nabuntis pa siya sa unang kasta, siya po yung pinakaunang manganak sa kanilang dalawa. Pero naglandi siya ulit. Tininan ko po sa ating record, by February siya manganak. At yung mga bingala natin dito napakaingay. Tingnan natin yung pinag-itlogan dati nila. Baka may nag-itlog na naman. At doon ulit nag-itlog sa pinag-itlogan dati. Yan po. Parang may pinoprotektahan sila na ayaw nilang palapitan or ayaw nilang galawin. Tingnan na natin. Baka may itlog naman dito. Dati po dito sila nag-itlog. Meron na naman mga kaprobinsya, oh. Wala pa, wala. Yung mga itlog dyan, yung natira lang, yung hindi napisa. Baka lumipat sila sa ibang area. Subukan lang natin sa sunod mga araw na hanapin yung mga itlog nila. Hanga po ko sa Bingala mga kaprobinsya pag sila yung maglimlim. Kahit mabasa sa ulan, napisa pa rin. Basta hindi masyadong marami. Nung una po, kahit palaging umulan, nabasa yung mga itlog nila pero may napisa pa rin sa kanyang mga itlog. At andun po yung nasa loob ng kulungan. Yung kambing natin, oh. Binigyan po natin ng kumpay. Mukhang busog na po siya sa feeds na binigay namin. Kasi pag magugutom siya, palagi siya mag-ingay. Yung mga anak niya, tumikim-tikim na sa kumpay, oh. Kumain na? Yan. Padide. Yung kambing napakadali lang matapos pag sila yung nabidi. Hindi katulad ng baka, na yung baka matagal. Ito yung pang-ikaw, oh. Yan. Galit siya sa ating aso na si Mateo. Yung pinaglagyan sa ating kambing dyan, temporary lang yan. Kasi pag may bakante kami dito, pag matapos yung trabaho natin doon sa Iyongon, bumalik ko dito si Jojo, magpagawa tayo ng kulungan ng kambing dito. At may mga kahoy na po tayo. Niyog lang yung gamitin natin. Kasi pag bakal, mahal mga kaprobinsya. Nagpatabas na po tayo ng niyog. Ito po, oh. Yung isahig natin, ito. Ready na ito mga kaprobinsya. Yan. So pag may bakante na kami dito, ito yung sunod natin project para mailipat na natin yung ating mga kambing at malagaan natin ng husto. Yung mga magagandang klase lang ang i-separate natin. Ngayon po, binawasan namin yung tubig ng ating hito kasi nasira po yung hose natin na galing dun sa may falls. Pinuntahan natin kanina dahil sa malakas na baha. Hindi po naayos, naanod yung dulo. Kawawa naman yung mga hito natin dito pag wala ng supply ng tubig. Kaya ang gagawin natin, ilipat na lang natin siya dito. Yan, oh. Yung mga baka natin dito, may nag-request po na palabasin natin si Bitas. Try natin kung kaya ba natin siyang palabasin. Hindi ba tayo mapornada dito? Kasi energetic to. Ano? Lumabas siya agad? Hala. Hala.
Oops. Up, 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 up. Ang tigas. Bakang kawalan, basta malambot ikaw. Bilog na po yung katawan ni Bitas mga kaprobinsya. Tingnan niyo po sa nag-release dyan. Nasa labas na po si Bitas. Yan. Pero hindi ito nagpalapit. Matapang to. Mas malaki po siya kay Dulol. Wah. Subukan natin na himasin. Era. Ang ganda na po ng kanyang katawan. Lalo ngayon na apat na lang yung lalaki nating baka dito. Maalagaan na po sila ng gusto. Mafokusan na po silang apat. Si Pugi, hindi ko kayang palabasin na mag-isa lang. Maganda pag may kasama tayo. Pero delikado pag palabasin natin siya na ako lang mag-isa. Solid na solid. Yan. Si Bitas at si Kungkong, subukan natin sila na alagaan dito ng mga isang taon mula ngayon. So next December, tingnan natin kung gaano na siya kalaki. Silang dalawa. Sa mga panahon na yan, hindi na tayo sigurado kung andito pa ba si Pugi sa mga panahon na yan. Baka naibinta na natin pag sobrang laki na niya. Sa mga nakaraaraw po, pinaliguan po natin sila. Mukhang mabait siya dito ngayon, na nasa labas siya. Pero andun siya sa loob, pag nakatayo tayo, nanuwag agad. Naalala ko pa dati, nung nabili natin si Bitas, hindi siya kumain ng napier, sinubuan pa natin. Kinabahan tayo, baka hindi siya hiyang dito sa ating lugar. Pero pag mabinta natin yung mga baka natin ito na lalaki, tapos mga anak yung mga baka natin, yung mga anak na po ng ating baka yung ating alagaan, hindi na tayo bibili pa. Adobong pato. Binawasan naman natin yung ating pato mga kaprobinsya. Yan. Dalawa yung kinatay namin. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung ulam namin, oh. Adobo sa gata na pato. May kalabasa, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Dari sa Ako. wala ka na. Hindi adobo ra. Di adobo na mo ng kandaga. Pato. Adobo sa gata ba? Adobo sa pato.
Tilig bro ka, doon kaliwatan ka man yung sa. Tilig mga ba't kulong ba? Yung labasa. Wala ka napas ba, Jack? Wala ko kapil nila. Ano naman to? Lunes ako mo. Kapil nila. O kapil na silang gikarga. Nya nadaot kong truck. Grabe lang po rin yun. Asa ka mo dagas o? Terus ka aninja kunyang. Asa mo dagas abot anak? Kuan. Diyan. Hmm. Alam ko yata yun. Wala kay makakuha pa nung nagkaroon 20 kilos. So high. Udah ang bunga. 40 kilos na. Pagatos ka buok. Hmm. 40 kilos na siya. Ada kay 4 ra. Kung 20 kilo. 23 ang kilo na. Yung bahin. Bisa nag imnandaan ato ini agis ka pakasangay ato. Yung imnandaan. 25 kilos. Nanay dool 3. Ngayon gini dag 5 lang ko pasok.